So, diri tagyapon sinamingan ang atong pagtulunan mao gyapon ginatawag nga angelic conflict. So, mao na nga pinakanindot kay nakita pagtulunan nagapadayon sa pagtuon sa ginatawag nga dispensational nga theology. So, na kay guidance kay kana siya na sit yun na siya as it is jud nga naay ginatawag nga dividing the word of truth sa pulong sa Dios. Kay dili tanan nga basta-basta nga naa sa Bible nga nasulat as if nga as is siya nga kung unsa imong gusto nga in application o kana mga hitabo nga nasulat karon nga ginatawag nga intercalated age or Christians or church age, no, kana nga mga pamulong nga isa lang na siya, no, sa to pa intercalated age o kung church age sa imong nga understanding sa pagsabot or ginatawag nga Christians isa lang na siya, usa lang na. Kaya lang sa importante nga paggamit sa ginatawag nga church age, no, in particular nga karon nga panahon nga Christianity. Kay sa ato pa naapoy uban nga ginatawag nga mga church sa uban nga bahin sa Bible, halimbawa sa Old Testament, bisag na after sa rapture, nga ang meaning sang church nga ecclesia sa Greek is local gathering. So tanan nga mga panagtigom din na ginatawag na siya nga church, or sa Old Testament nga kahal sa Hebrew which is assembly or congregation. Sa Greek ana is ecclesia gyapon siya. So mo na mga pagsabot. So walay ginatawag nga ignorance of the word nga in application or mga interpretation or somewhat nga mga understanding sa pulong sa Dios. Mo nang pinakanindot sa ginatawag of keep on keeping on to be like Christ o kon sa atong Christian life for spiritual growth. Sige, sa atong pagsugod yon mga prayta, check sa atong kagalingon ug na something to confess as needed. Tapos pasalamat sa Ginoo as in everything give thanks unto the Lord nga ang tanan sa iyang grasya sa iyang pamagi. Sige, let's pray. Sa imo balaan nga mahan, salamat Ginoo sa mga hingang ginhatag nimo sa moa Ginoo, keeping on Ginoo sa pagtuon jud to be like Christ, as we are predestined to be like Christ. Kaya wala ubang predestination Ginoo sa Bible kundi sa amo lang mga Christians for maturity. Ani kampo kami sa teaching ministry kang confirmation of the Holy Spirit as our divine teacher. Kay we are just a mouthpiece Ginoo sa pag relate o kon sa pag hatag Ginoo as thy mouthpiece sa imong mga pulong sa mga kamatuoran. Bisan Ginoo giving us mga spiritual understanding po sa mga pulong sa mga pagsabot niya ni kay walay capacity ang among intellect sa whatever Ginoo sa ginatawag nga mga kamatuoran nga tanan sa imong grasya sa imong pamagi ginadangop tanan ginapasalamatan nga sa gyapon sa imong ginasalig ang tanan sa imong grasya nga sa pagpadayon sa ngalan Jesus Christ. Amen. Okay, so atong ginatunan is angelic conflict. Sa to pa kung tanaw nato ning angelic conflict nga pakigbatok sa mga anghel. Ang buti pasabot yan ning mao ning pakigbatok ni Satanas, no, kay daghan po ni siya mga pagtulunan in detail, no, nga pakigbatok ni Satanas sa Dios nga mao gyapon nga mga principle nga ginagamit sa mga tao, no, nga kumbaga pa sa rason ni Satanas nga gugma ka nga Dios tapos ilabay mo ko sa lake of fire. Kumbaga pa, gasalig ka lang kay nga ikaw Dios, so tanan nimo nga ginasulti bisan walay kung sa korte pa walay approval, walay witness, basta ka lang disintensya nga ilabay mo ko sa kay sulti ni Lucifer nga ilabay mo lang ko sa lake of fire. Kay siyempre magpadayag kita sa kaugalingon nga walay sala o may sala sa korte na yung mga witnesses. Bisan sa ginatawag nga mosaic law, dapat may 3 ka witnesses to prove nga ang tao na ay sala. Isa na kapagpadayag. Karon kay ang Dios sa iyang pagka-Dios wala may mo-approve nga si Lucifer na ay sala or wala siya ay sala. Pero as God nga omniscience, all powerful, siyempre isa kabutang kung ano gitugan niyang tao is to glorify himself sa paghimaya sa iyang kagalingon sa Dios nga pamaagi, no, nga sa paghimaya sa iyang kagalingon through the manifestation of the unity of his attributes.
nga ginapadayag nga ang iyang kinaiya. Remember nga nagtuon kita sa napulo ka kinaiya sa Dios, wala jud na say conflict, walay something nga mag-conflict o magsumpake sa iyang kaugalingon nga in distortion nga sa iyang kinaiya. No? Nga subong siya is God, nga siya is God is love, at the same time ang iyang righteousness is perfect, no, kag iyang justice wala na siya ni conflict sa iyang kaugalingon, nga kung ngano nga ang tao ma-save siya tapos ang tao dili save o kung mapa-imperno. So righteous siya absolute, no, nga sa iyang pamaagi, and he is love, walay pag-conflict din na. So kung i-narrate nato na dako kay na siya nga pamaagi, kay ngano man nga in short nga ang Dios is gugma, nga dina ang salvation gipaagi na niya tanang kan Jesus Christ, dira ang approval sa to pa kung mo believe ang tao kan Jesus Christ that he is God, kag nagbayad sa atong mga sala dito sa ibabaw sa cross, tapos namatay siya sa unod og nabanaw sa katulong adlaw, ni kahip sa langit og naa sa incision to God the Father, he is saved. So nag-submit siya, pinagi kang Jesus Christ, mao nang salvation, mao nang pagpadayag niya sa iyang gugma. In other words, nga ang dili mo tuo, dili siya saved. Mao na nga walay righteousness sa tao nga pamaagi nga of his own to gain the approval of God in order to be saved. So walay tao nga nga ipakita niya o nag-strive siya nga mayo iyang buhat in order to be saved. Wala, ang tanan naa kang Jesus Christ. Halimbawa po bisad sa Mosaic laws, no, sa Old Testament, dili din na ang kaluwasan sa pagkakaron. Kay ngano, kay ginhatag na siya sa ila to declare nga sila is righteous in the sight of God. Pero wala may nakatuman ni ana sa Old Testament. Dini na lang sa time ni Jesus Christ. O kung sa ginatawag nato nga hypostatic union, or sa ginatawag naton nga New Testament nga Matthew, Mark, Luke, and John, no, considering nga kana siya naa sa New Testament, pero part gihapon siya sa Old Testament. Tungod kay si Jesus Christ, ang accomplishment niya, I came not to destroy but to fulfill the law and the prophets. So may relation gihapon sa Old Testament. Kag ang completion niya na of declaring nga he is righteous, sa kay Jesus Christ ang pamagi sang salvation. Kay si Jesus Christ ang nag-declare nga righteous sa Dios, mao nang ang Dios was propitiated, ang God the Father, meaning to say nga he was satisfied nga sa pagbayad ni Jesus Christ sa aton mga sala, kay sa pagtuman niya sang tanan nga naa sa Old Testament nga mga Mosaic laws din na, kag ang mga ginaprophesy sa iya sa iya gyapon nga pamaagi. So kag ang Dios is righteous, kay wala siya nga kanang na unity sa iyang kinaiya of being righteous kag love. No. Mao na nga wala ikarason ang tao nga gugma ka nga Dios tapos ihaboy mo ko sa ilabay mo ko sa impierno. No, dili. Kay ginpadayag na. So na ang response sa tao nga magtuon na lang. No. Mao na importante po ng tawag nga imputation. Nga ibutang sa Dios ang iyang absolute righteousness in us nga mga believers, nga mga Christians, tungod sa kang Jesus Christ. No? Kay awan nagasulti nga, sala man na ni Adan, nga nung i-impute, ibutang man sa kuwang old sin nature, wala man ko'y gihimo nga sala. No? Same gihapon, nga pagtuon mo kang Jesus Christ, ibutang po sa Diyos ang iyang perfect righteousness, imputation. Mo na nga ginadeclare ka nga Christians nga righteous in the sight of God. Dili sa imuhang pagpaningkamot, striving to be righteous, nga mag-earn ka righteousness in order to be righteous sa Ginoo nga ginatawag nga kanang God's approval nga Ginoo luwas ako kay akong mga binuhatan pusta ng tarong. No, dili, kay nga atong righteousness is relative, dili perfect nga sama sa Dios. Pero as Christians nga nag-believe kan Jesus Christ, perfect ang imong righteousness, kay nga naman gid-impute, gibutang sa Dios ang perfect niya nga righteousness sa imuha tungod sa kang Jesus Christ.
Kaya remember, duwa ka kinayasan Diyos ang nasa tuwa. Ang iyang eternal life, which is Zoe life, ug ang iyahang perfect righteousness. Ginimpute na, gibutang sa kada believer. Mao na nga nakay right to be in heaven. O kung luwas, kay naa kay life nga iya sa Dios, Zoe life, eternal life, og naa kay perfect righteousness. Nagibutang sa Dios imo atong kanang tuo kan Jesus Christ. Now, dirita ato ta karon sa ginatawag nga Genesis chapter 6 verse 2, same gyapon sa pag-relate. That the sons of God saw the daughters of men were beautiful. They took wives for themselves, whomever they choose. Now, ang pulong din nga sons of God, lalo pa sa ginatawag nga sa Old Testament, nag-refer ni siya sa mga angels, kaning sons of God. No? Sa pulong nga sons of God. Morning Genesis chapter 6, mga fallen angels ni siya nga ginatawag nga sons of God. Kaya na po tayo, in addition yan nga mga dugang nga mga bersikulo sa ginatawag nga mga sons of God nga na-relate sa ginatawag nga mga angels. So, muna sila magpadagway, mga anak sa Diyos. Kay gikan po sila sa Diyos. Kaya lang, naay division sa ilaha. Kaya lang sa mga angels nga ginatawag nga mga sons of God, naay division sa ilaha. Kag remember nga una ging create ang Diyos. Nagitawag sila sons of God kaysa mga tao nga ginatawag po nga mga sons of God. Kag si Jesus Christ ginatawag po nga Son of God, sa English o kon anak. Ano usayon sa pagpangutana nga ngano lagi ang son dira kan Jesus Christ capital letter S. Anong importansya ni ana or anak sa Dios nga si Jesus Christ capital letter A. Pero kung kita gani nga mga anak sa Dios o kung mga anghel nga diri sa Old Testament, small letter S lagi nga sons. O di ka small letter S nga sons sa New Testament nga mga anak sa Dios. Pero kung kay Jesus Christ capital letter S. So mo sila magdagway sa ginatawag nga mga sons of God. So kaning sa Old Testament mga angels na sila nga na-divide po nga mga sons of God nga luwas o dili luwas. Kay remember nga ang mga angels na-judge na sila sa Dios. Na-judge na sila sang Dios. In other words, nga wala na sila mahimo. Kung elect angel sila, nga wala ni uban kang Satanas, tapos, og dili sila elect angels, mga fallen angels sila, nga niuban sila kang Satanas by just believing nga magsubmit sa authority. Nga gikan pa sa Dios or gikan pa sa kay Lucifer, sa kay Satanas. Kay remember nga 1/3 sa mga angels ang nakuha ni Lucifer o kung ni Satanas, og 2/3 ang naa sa Dios gabahin nga nagsubmit sila sa authority sang Dios. So walay number og pila sila kabuok nga mga angels nga in as a whole in sum up sa tibok nga ginatawag nga mga angels. Pero sa ilang choice, I believe nga sa ilang pagdapig kang Satanas o pagdapig sa Dios, naa sila freedom nga mo submit gyapon sila sa Dios ang 2/3 ug ang 1/3 mo submit kang Satanas. So bago nag-decide ang Dios, nadyo'y probability nga nag-decide sila ug ansa sila mo dapig. Mo nang gawa sila nga same gyapon nga pag-judge sa tao. Halimbawa sa kay Adan nga naa siya freedom to choose nga kaunon ba niya ang bunga sa tree of the knowledge of good and evil nga gi-offer sa iya ni babae, or dili niya kaunon ang tree of the knowledge of good and evil nga gi-offer sa iya sa iyang asawa. So na do choice. So wala basta-basta ni judge ang Dios without their choice. Kay remember nga ang kada desisyon sa matag usa sa paghukom sa Dios naa adyo'y freedom. So
wala nagapamugos ang Dios or unsa man nga walay freedom nga gihimo niya robot ang tao. Naadyoy pagpili ang matag desisyon sa matag tinuga sang Dios. Now, ang sons of God din mga angels ni sila sa mga angels nga iya sa Dios. Pero ang sons of God nga mga believers, mo ni mga ginatawag nga sons of God nga tiknon or tikna sa Greek nga ginatawag nga regenerate o kung natao pag liwan. Halimbawa ni sa 1 Corinthians chapter 4 verse 14. May 1 Corinthians chapter 4 verse 14. May tanong po nato Andre. Genesis 1 Corinthians 4 14. Okay, ako la magasulat ni ining mga butanga. Sinulat ni Pablo sa mga mga tumulo sa Korinto. So somewhere mga 55 AD ni siya gisulat. Sa pagpakaulaw kaninyo kundi sa pagtambag kaninyo ingon nga akong mga anak nga hinigugma. Well, tanaw nato ni siya sa Greek 1 Corinthians 4:14. Kani siya is tiknon or tikna, regenerated o kung born again nga mga anak sa Diyos. 1 4:14. Okay. So, tanaw na to sa Greek. Sons of God. O kani, sons of God. Tiknon. Tiknon, bot pasabot, na tao pag-usab, kay dili ka mahimong anak sa Diyos. Kung dili ka na tao pag-usab, born again. So, na tao ka pag-usab, spiritually. Kaya ang pagkatao sang bata, una sa tanan naa sa unod in flesh. So ko ang pagtao sa bata in flesh, kag nanay siya sa ginatawag nga God's consciousness. Muna usayo lang ko gamit sa ginatawag nga kanang usayo lang ko gamit sa ginatawag nga age of accountability. Tungod kay ang maturity sa bata depende sa iyang edad. Kay kung magsulti man kita og age of accountability, dira ang basihan ang choice ng bata nga dapat motuo siya kan Jesus Christ in order to be saved or dili siya motuo kan Jesus Christ nga dili siya luwas. Halimbawa, age of accountability, unsa man nga edad? 13 years old ba? 14 years old? Nga kung dina ng edad sa bata, accountable na siya in order to be saved. Muna, ang ginagamit nakon is the age of accountability kay depende sa maturity. Nga kung 12 years old na siya is mature na siya of knowing who God is. Nanay siya ginatawag nga God's consciousness. Nan dapat mo decide siya. Or base late ang iyang pagtalupangot sa Dios nga God's consciousness nga ang iyang edad, ang maturity niya na sa age 16 or 18 kay late ang iyang thinking. So dira pa siya dapat motuo in order magtuo kan Jesus Christ in order to be saved. So mao nang tawag nga God's consciousness. So kaning natawag din nga children, tanaw tadi sa King James. Tiknon o kung tikna na tao pag-usab sa ato pa na tao siya sa spiritual life niya. Yung 6-2, Pastor, unsa pa sa Greek niya? Ang? Sons of God man din yun. Sa ano? Yung sa Genesis chapter 6, verse 2. Kwan siya? Nabahin na siya sa mga angels. O gani, unsa man siya sa kuan. Unsa man siya sa Greek. So, karon kay ang context din No, tempaday Unsa lang. sa Greek niya? Kung magtanaw ka manggod ka sa Old Testament, Hebrew na siya. O sige. Now, pero kung tanaw nimo sa Greek, mubase kita sa Septuagint, kadto kita sa Septuagint para mabasa sa Greek. Okay. So, kung tanaw naton diri ang Genesis 6 sa Greek, nataw nga Septuagint, pero nako sa EBP, buton sa pasabot niya ni. Kani siya nga sons is huios.
Hoios. Hoios. Now, isa ni kamining sa ginatawag nga hoios, kung i-relate nimo sa tao as regenerated nga tiknon, nga nahimo kang hoios is mature. So kung kay Jesus Christ nimo i-relate, nag-isgot siya sa divine nature ni Jesus Christ ang pulong nga hoios. So karon kay kini siya naa sa mga anghel nga sons of God nga hoios, being to say mga mature ni sila nga mga angels. Mature to the point nga naa na sila yung mga decision making nila nga maturity nga itawag nila nga responsibility nga naa sila ginatawag nga full knowledge as angels mo nang gawas niya. Una ko magtanaw sa ginatawag nga hoios. Kay kung ikaw anak sa Dios nga Christian, tapos nag-grow ka in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ, nga naa ka sa ginatawag nga super grace sa imong growth, mature ka na. Nagkatawang tao ba talaga ito, Pastor, yung angel niya? O pumasok lang sila sa mga person? Now, may posibilidad kay sila is powerful. Nasulti nila murag mga short circuit o unsa ba din na nga nagpakatao jud sila. So hagikan sa iyang pagkaanghel, nagpahimo jud sila og tao. Pero dako na kay tiknon man, ay dili man tiknon ang iyang kuha. Oh, mature na. Oh, tao na, dako na jud. So ibig sabihin, wala lang sila naagi sa babae. Oh, wala. Nagpadako lang sila dayon. Wala sila nang-agi sa ilang pagkalalaki, ni dako lang sila dayon. Kay wala man sila gianak nga pagtuga. Kag remember nga ang atong pagtuluan din we are maturist. Sa to pa, ang tanang nga gituga sa ang Dios, wala ni agi sa gagmay nga sa pagkabata, mature na tanan. Halimbawa sa tao, ang pagtuga niya sa tao, wala si Adan, dako dayon siya, mature. Ang babae pagkuha ni sang Dios sa gusok ni sa ribs ni Adan, pagtuga niya, dako na dayon. Wala sila niagi sa bata. Kumbaga, gamit siya materials, pero ini nga time itong sons of God nga ni wala gyud. Bali out of nothing, out of nothing jud. Mitungha lang gyud ni sila. Mitungha lang, Kay ang una nga creation sa Dios, tanan walay gigikanan eh. Pero pagtugan niya sa tao, kinaan naman ang yuta. So dito siya ni kuha sa yuta. Pero kani wala lang, mitungha lang gyud siya. May posibilidad yon nga nitungha lang ni mga anghel kay una man ang anghel kaysa universe. Kay So, Jesus Christ naagi man gyud siya sa proseso jud nga kuan kanang gibuntis man gyud siya. Dira jud. Kani siya wala sila gibuntis bali mitungha ra gyud sila. Mitungha lang jud sila. Kag isa pod ginprepara nga daan ang second person of the Godhead nga nagpakatao amo ng pangalan niya sa nga si Jesus Christ nga naa jud gipreparar ang Dios murag og na anghel, tao. di ba? Yung anghel nila dira nga ginakuan na, di ba dako naman. Dagko na daan. Dako na tapos. Tungha lang. Kanang niatubang kang Abraham, dagko na. Tungha lang. Mature na. Kag usap pod puros tanan masculine, lalaki. Murag walay babae. Kay ngano isa po ni nga panguna-una ngano nga ni appear ning Genesis chapter 6 verse 2 nga mga anghel sa mga babae nga tao. Kay kung ako'y magtan-aw diri pastor sa chapter 6 man gud. Murag dugay gud na sundan ning chapter 5 ba. Kay pertindaganan naman jud siya. Ay oo. So, Dugay na. Tanaw lang nimo ang Bible tungod kay chapter 6 siya Sunod-sunod doora kayo. Pero kani dugay kani. Pila siguro ka years. Mga between lines sa number sa verse 5 o 6. May mga Silent dira. Kaya lang nganong ni dool ni ang chapter 5 o chapter 6 bisan verse 1 o verse 2 kay gisulti naman lang na sa author nga mao nang mga hitabo. So dool kayo ang timeline kung magbase ka. Pero ang hitabo dugay kayo. Kay sa isa ka butang nga siyempre sa 6 nga ang mga anghel masulti nato kung i-paraphrase nato ni nga ang mga anghel nagpahimo sila og tawo o kung nagdagway sila og tawo
kay may minyuay sila sa mga bata, sa mga babae nga anak sa tao. Nang minyuay. So, siguro sa Ini panahon daghan. pod ni Noah ani, wala pa'y plano, wala tong mga tahanan to, wala pa'y plano paghimo sa arka. Diba, kung titingnan mo yung Well, 6 at saka yung 7, tingnan mo yung chapter 6 at saka yung 7. Siyempre, ang purpose ng arka tungod kay naibaha eh. Dapat na may maluwas. Kay kung walay baha, edi walay Diba, nahimo ang mga- arka tungod kay mubaha. kita sa Ginoo nga silutan na niya ang first world. Oh. So, Diba? so ang tuyo sang pagsilot nga i-wipe out niya ang tanan luwas lang sa 8 ka tao kay sila lang jud ang pure ang kuandre ang pagdagway diri nga sila lang jud ang tinuod nga tawo nga luwason. Mao na nga naay gihimo nga arka. 100 years, diba? Pag 120. 120 years. Tapos si Noah is 500 ba ito nahitabo. So parang titingnan mo siya, dumating na yung mga angel na mga huiyos na tapos wala pa man siya ng anak-anak. Siguro ang mga anak ni Noah na sa mga pilay edad kahaan na in between sa mga 80s, mga anak pastor na, Di. 80 years old. Wana. Murag ibon naman iyang mga anak kay mao man lang tong nagkuan. Di ba yung pagdating sa mga makasasala ba nga wala gid sila nakuan sila ba na yung babae na pinili nila, di ba nakuha mo pastor? Mm. Yung babaeng napili nila wala na contaminate atong sons of God. Kung nakuan nimo na preserve sila ba nga naasawa pud sila sa anak ni Noah. Ah, Wala sa pud asawa sila- ni Noah. Oh. Tapos wala pud sila nagkaanak during that time no nga Oh. nagminyo sila, wala sila anak Wala. pa. So, karon Okay. lang man ang sa kalibutan kinahanglan mag-anak sa bago magminyo. Pero sa ilaha, di ba nakuha mo? Oh. Kay kuan pod, halimbawa hindi angay siyempre minyo na wala na problema. Oo. Kung minyo na ang anak ni Noah no, sa ilang mga asawa, wala na problema kung magkaanak. Oo, pero wala gid Kay na walay Ros. Kas Kag- minyo. Wala Kag yan, kag at the same time wala pa man ang mosaiklo. No, kay kuan man adultery man ang fornication man ang gawas. So wala lang. Sa tuwa pa na preservation, siyempre kay balo ng Ginoo. Kay wala yan lang pastor. kay wala niya na gihimo ang anak ni Noah nga nagminyo nga unsa ni nga ayaw sa mong anak. Murag wa man da silent man. Silent. Kaya lang naalay preservation nga wala pa sila nang nag-anakay may 6 ba or wala or unsa ba o sa mga din na kay after sa baha daghan ang ilang mga anak na no to the point gagi preserve sila para ma-establish ang arka ni Noah. Oo. Ang nakaano lang po siya sa nga angel, kay bisan tinuod, pwede man sila manguha og pila ka buok asawa. Pero no nagpili lang gid sila sa ilang magustuhang asawa. So ang napili po siguro nila kani mga dalaga po siguro kaya ang mga babae to sa una mga gwapa po daw eh mao nang Pero declaration daghang eh. sigurong babae pastor. Ha? Daghang babae ba pero wala lagi sila na sa anghel bang adultero sila. Yaks. Pero giminyo man nila. Hindi giminyo. Kita isipan gud Giminyo. nimo gud ang kinaiya nila no. Kung tanaw lang nato ba. Legal po, i-id na legal. lang ba? I-id lang nato sila ba. Wala po sila nagkuan basta kay nanganak lang sila. Gidaghan lang nila. Oh, samantala Ay, nato. si ang anak ni Noah wala Wala nagdaghan. nagdaghan. Gi-preserve. Ang preservation din na. Pero remember nga nana sila freedom nga wala maghimot sa Dios nga gipugos nga ayaw sa mo panganak kay maghimo sa mug arka. Oh, di ba pastor Oh, no? dili sana. So ang ilang concentration dito jud sa command sa Dios nga maghimo jud og arka. Nya diri sa ta. Masigi ko ana sa Ginoo pastor kay siya man gid puday mag-ano sa taguangkan gid sa babae. Kay bisan ka to kay Rachel bitaw Di. tanaw naton. Delikado na. May violation na. Kung himuon jud sang Ginoo nga kanang something nga murag negative nga side o kung somewhat nga magsupak siyang kinaiya o sa nature, delikado na. Kay buti baby ngano man daw basic kuan daw bi si Adan man dag si Iba bi sa permiro. Kay wala man nag-sex si Adan o Ay ang malay ko babae. silent man pud ang Bible. Silent ang Bible. So, Silent man pud. now, wala ginimo sa Diyos na kay ngano, ang command niya is to multiply.
I don't know pod pastor kay Hindi, panahon pod okay. sa kang Sara bitaw pastor bitaw ano bitaw Hindi, bitaw, ang first nga command sa Dios sa kay Adan og sa kay babae sa iyang asawa, later on nga mao si Eva. Ang command is go and multiply. Ang second nga command is thou shalt not eat from the tree of the knowledge of good and evil. Pero sa command nga first nga thou shalt multiply, nga wala may punishment. Nga wala sila nang multiply. May violation na dito eh. Kaya wala sila nang multiply. Siguro pastor na panahon siguro pastor kay pwede ba ya pastor ha imposible gyud siya pastor tulog gyud ka anak ni kuan wa gyud isa dito nanganak sa ilahabi nganong pareho gyud sila wala gyud sila anak. So wala sila may posibilidad nga wala sila ni gamit or na ay something sila nga unsa na di kana. mo wala man puy contraceptive sa itong panahon na. Oh, be. Oh. Kay Or- ano man na pastor nakaingon ko pwede ko maistorya. Oh, Ano naingon oh, sige. ko? Kay katumang ko kaisa manggod kaning si Ruth og si Ruth ay si Raquel nga asawa ni Jacob sa ikaduha niyang asawa. Kay permiro man gyud gusto man gyud niya si Raquel. Karon kay si Leah madali hindi kay pwede di ay nga moadto kas manghud nga di pa ka moagi sa magulangan. So another 7 years na pod niyang trabaho. Tapos mura man to siya na ibog ba na ay mura siya na ano sa iyang igsuon nga subsub ang pagpanganak, di ba? Murag na amang gud na siya ko nga istorya ang Ginoo nga mo ang iyang taguangkan murag gikuyo sa niya. Naagihapon naay case dira nga gibasa Or- gud nako. Nagihiyos lang gid niya ang taguangkan. Tapos pagkahuman, press good ato kay sa sino yung sa Old Testament na si Hannah God ug si Eliezer bato nga sa man to siya nga naay ang asawa niya siya wala jud nanganak niya nagbalik-balik man to siya sa templo Ginoo mga gitug anak ana siya. Pagkahuman nato gipaanak man gid siya. Mao man tong propeta nga katukay David, baby first kan David. Sino yung lalaki na yun. Tapos namang point kami yung si Kristo ang God dito gud nga gipahiyos doon niya ang taguangkan sa babae. Nya mo balik man namang gihapon, ya magyapong panakon. Murag naa si purpose pastor ba nganong ipahiyoso niya. Nadagi pati ko pa kani ay. pastor. Na siguro na relate na siyempre ang Dios is omniscience. Oh. Nga kay dapat maupo nang nga sa kinaiya sa Dios ha. As I know him ani. Dili sa musupak sa iyang kinaiya. Nga something nga tungod kay all powerful siya basta lang pahuyoso na. No, hindi. Tanan is by May purpose lang. So, mudagan ang purpose niya na sa nature, sa mga hitabo. Nga hindi sa Dios nga pamaagi nga basta niya lang himuon nga basta niya na. Unsa na lang hitabuak ha pastor sa kalibutan. Kung nanganak si Adan ug si Eva during sa ilang perfection, unya nakasala sila ka nakita sa Ginoo niya nanganak pud sila during sa ilang sining. So, O di ba tinggubuta? sa Dios wala ay problema na. Di ba? Kung sa tao, problematic na. Oh. Pero, Mix. Kada istorya naman jud pastor no? hindi, pero mao ning hitabo ay. Kung nanganak halimbawa lang, kay kani sa mga ginatawag nga mga pag-analyze. O pag-analyze. Kani, kung nanganak man si Adan og ang babae, iyang asawa, sangwa pa nakahimo sala si Adan, Ano halimbawa lang. tapos nakakaon sila sa tree of life. Oh, ganyan halimbawa nakaanak pa siya 3, 4, 5, 1. Oh, bisag pila unsa Oh, kadagan. ana ba? Silent man ang Bible. Pila ka years sila nagkuban-uban. Pero halimbawa, kung nanganak man jud sila before siya nagkaon sa bunga sa wala pa siya kakaon sa tree of the knowledge of good and evil, pag anak nila nga sinless, tapos nagkaon siya sa tree of life, period na. Wala na, tapos na. Sa to pa, ang point na nga ang sentensya sa Diyos sa kay Satanas, tapos na. Di na mo reklamo ang Diyos nga lock na ang tanan. Wala na. Wala na mo reklamo sa Diyos. Oh, kaya na bitaw ko. Wala may problema So, sa Ginoo against the nature. Ngano si ano to wala ba to gidugo? Gidugo to. Imposible kayo nga wife na to niya. Kita sa mga kuan So, nagkunkuan. So mao ning hitabo ay nga sa ginatawag nga ano ni nang to sum up Yeah. sa kay Noah sa mga anak ni Noah nga gi-preserve jud sa Dios nga wala Yes. sila manganak. Oh. No. Either nga dili fertile ang ilahang Taguangkan?
taguangkan, ovary no? Oh, tago-angkan. Filter man or dili, pero na-perceive nga wala jud sila mag-anakay nga sa mga hitabo. Halimbawa, busy sila, kapoy na ana lang. anang mga gawas nga pag-preserve sa Ginoo nga dapat mahuman jud ang arka within 120 years. Pag human na, oh, daghan silang anak. Preserve good sila, pastor, kay ganun man ang palibot nila. Sama na sa sons and daughters, wala na, contaminated na. Oh, sa mga fallen angels, wala na. Paspas ilang panganak. Pero sila wala. Kay lisod kay pastor og nanganak sila habang silang pagpanganak. Adili. Tuhan pud sila ato pastor. Hala mag-mixing na pastor. So ma-preserve jud tama ginang Ginoo pastor nga. In every panang preservation gud sang Ginoo nga. Wili gud siya masagulan ba. Kaya ang mabahig jud siya ba, mabahig. kaya ang pag-preserve sa Dios kay may limitation ni 120 years. So ang preservation sa Dios dili na supak sa iyang gusto nga dapat kontrolon niya nga dili manganak. Naana sa hitabo, sa nature, sa hitabo. Kay ang fallen angels nga nangaminyo sa mga babae nga sa mga babae nga tao, paspas silang panganak. Oh, Sila. pag gusto sila. Kag ang nabili na lang tinuod nga tao, Oo. walo na Walo lang. na lang. Oh. Mm. Ama ko muna ang pag-preserve sa Ya pwede ko Ginoo. na ipanakon gapon na Ginoo si Noah og si Mrs. Noah god kay si Abraham bitaw og si Sarah. Oh. 90 years old, di ba? Paanak pa man niya. Oh. Pwede may tabo. Pwede, di ba? Oh. Pero gipahiyos lang siya, Sir Jod. Pahiyos. Ayaw niyo ng pahiyos. Gi-preserve lang. Basta may word man gud siya nga Pero- ginaano gipakuyos niyang tagwan pastor. May word man gud Oh, siya. sa uban nga hitabo, pwede may posibilidad. Kay mao po ni ang pagkilala. Kay nagatuon kita bayan sa Dios kung unsa siya. So makilalaan nimo siya ug unsa siya. So mo nang imo ang Dios nga perfect jud ang iyahang righteousness, perfect ang iyang justice. Kung Kay tanawon nimo si Noah, family sila. oh, Pero sa family nila, pero yung anak nila married lang. oo, Di ba? meron, oo. Ano mo nag-mix yung family at saka yung married lang. Kay ngano nga alimbawa ang siyempre alimbawa sa kuwag sa pagdepensa sa Dios nga maunang akong Dios kay ngano siyempre apin na kita tanan ana kay usa anak mo reklamo si Satanas. Ako kay isa ni kuan nga. Isa sa Gipadaghan niyan tao tapos gipalutaw-lutaw mo kay niya. kay ang depensa maguna ni Satanas nga kung righteous siya nga Dios tapos karon dito gi-control ng isa ka tao, dapat Ginoo kontrolon mo man ko nga dili ko ma-lake of fire. Mao nang kuan ni Satanas. Tapos kung gamahanan po to siya nga mga huiwas po to pastor. Unta tong pagkuan na pud unta dito to sa matay pero Wala namatay lang po. wala Diyos sila may mahimo sa Diyos. Diba? Wala man sila may mahimo. Kay siyempre ginjudge sila sa Diyos sa ilang ginhimo kay violation to eh. Makita nato na din sa Jude chapter verse 6. Violation to sa ginhimo sa mga huios kagamit sa mga sons of God nga mga angels sa Old Testament. Violation to kay dapat mag-dominate lang sila sa ilang kaugalingon, mga angels lang pod. Pero amot lang kung naibabae ba na unsa. Puro sila lahat. Oh, puro Siguro, sila. pastor, kung once ma-engage na sila sa human pastor, mamatay na gid siguro sila. Dili na sila ingon mawala na to ilang power. Ang kwan, No, mawala na siguro ilang ang mga power. angels, no di sila namatay Ay, tama. Butang mo dahil sila sa Tartaro. Oh, Tartaros. Ang mga angels 2/3 nga naa sa Dios o 1/3 naa sa kay Satanas. Dili na sila mga matay. Wala. Pero ang nakamix lang din na prastong mga anak nila sa Genesis chapter 6 nangamatay jud to sila. Kato sila. Halimbawa nang ginasulti nila nga si Zeus, mga mythology na kumbaga pa mga Greek mythology nga murag sulti nimo katang isip. Puro mao na ilang kwan ang ilang pagdagway. Tinuod mo dito na pastor. Sa ilang istorya Mao sa gani. mga ibang bansa. Oh, Na kuan kaya po na sa episode niya nga tinuod. Diyos din nila. So mauning hitabo sa Genesis chapter 6, mga powerful sila. Si Zeus, Jupiter, isa ra na siya. O sila kinsa pa na diri. Kada dang gisimba din nila nga babae din nga dagag ano dira kanang kuan day sa kanang sa mga silingan nato di ay kuan man din nadala man din gihapon din nila sa ibang bansa man din na. Kay ngano man, Kalangan lang nila. kay si Barnabas gi pangalanan sa Jupiter eh.
sa mga katawan nga ikaw si Jupiter nga ilang Dios o kung si Zeus. Actually ang Zeus ang pag-pronounce is Dios. Diyos. Dios. Murag ang pronunciation niya is D-I-O-S. Pero sa pag-pronounce lang na. Pero ang tinuod ana nga sa letter is Z-E-U-S. Kay roles na siya is sa Granville role sa o kon Codwell role sa Greek nga pronunciation. Kaya Diyos man dito. Bisaya ang Diyos nga word. B-I-O-S. Pero sa Greek, remember nga ang role sa Zeus. Pero ang pag-pronounce ana kaning Z is D, Z, tapos E, O, is. So ang pag-pronounce niya, murag Dios. Pag-pronounce lang. Pero ang letter niya is Zeus. Purong sa pikas nga pagbasa ana is Jupiter. But asa ang Greek o kon ang Roman Empire. Zeus or Jupiter. Ilang mga goddess. So nag-reflect niya sa mga anak dito sa Genesis chapter 6 verse 2. Okay. So kanipod kaning mga anghel siyempre gin-judge sila sa Dios. Remember nga sa Genesis chapter 6 gibutang sila dito sa dito sa Tartaro, no? Mabasa nato din nga there is time sa kay maulan ni ang rason din sa Jude chapter 6 Jude chapter 1 verse 6 asa ko ni makita Abot, wala na may anghel maglakaw-lakaw, pastor. Kaya nga, sa kuman wala lang gid siya pagtulon ang doktrina na gid grabe. wala ni Jod dayag niya kayo ang old sin nature. Human na gid siya. Human na Jod. Pero mo na ginatawag ba mga justification ba nga kuan pagyapon ta mga tao natay freedom pag gusto ta na wala may minahitabo sa kuha masulti tong babae dito nga wala may nahitabo sa kuha okay lang. Imagine no, duha ka tawo lang si Adan ug si Eva tapos nagdaghan sila. Pag human og daghan gipamatay walo na lang pud no. Muna nga kung tanaw nato ang sala halimbawa ang ginatawag abi nga doctrine of sin dili siya basta-basta. What sin is? Ang bisang una abisan tao karon ang sala simple lang. Mamutbut ka, mangawat ka, magpatay ka, sala. No. Ang sala ang gihimo ni Adan, grabe tanaw ang resulta. Walo na lang gud ka tawo. Tapos pastor yung sinuwa ba? Grasya na lang pud siguro to siya no kay bisan sa imong pagkayuman may simple nature man pud siya no. Pero may nagrasyahan lang gid siya sa Ginoo kay nagtuo lang gid siya. nag-obey siya may pagtulunan. No. Nagkuan Sa niya. yung mga By the way, dito sa Old Testament nga mga hitabo nga mga senaryo, tanan na sila may mga doctrines na. Pati kay Job, may mga doctrines na sila. Titingnan mo pastor ba yung asawa ng mga anak nila ni Shem, ni Ham ug ni Japheth ba? Di kwan po Pwede siya. po sila na-contaminate, no? Bali, before nga nahitabo na ay contamination, na-preserve na sila daan. Nga basta sa Dios nga bahin na kwan jud na jud na good result kid. Na-contain good sila ba? Walo na lang. Kay kung titingnan ko, wala daw to namatay itong mga igsuon sa babae o lalaki be, o napato si mga igsuon sa parents. Napil to dito siya ka. Apel Oo Di ba kabaha? So ibig sabihin contaminated na rin siya. Mura siya sakit sa sumbi. Salida na po. Di ba parang mga ingana siya no? Ingana ba? Mura siya salida na po. Manong gawas yun niya din na. Itaw no? Ang ihading mga igsuon relative ba niya ato. Ang mga igsuon ato. Para si karon katong sa Genesis chapter 6 verse 2. Ginapadiagram ba din nga ang mga babae gwapa jud daw kayo. Gwapa. Tob sa Hebrew. Tob ang tawag refers to being very beautiful, physically attractive. Nga naman dahil mga anghel, di ba na gwapo po na sila o nga mga lalaki sila? Kay powerful good. Ito gwapa gid sila pastor, pero naibog gid sila pastor. Kay sa pero isa nila, kay balo sila technique ni taning to. Isa po na. Kay matawra ba si ang muluwas ana nila 100%. Tingnan natin. Kay ano man kay wala po siya ni appeal. Kabalo man siya. 100%. Nato siya knowledge
ngano man dahil si Satanas wala na ibog dito sa mga babae nga gwapa. Pero silent po ng Bible Lord, yun sa pagdako Oo, mga angel kita nga lang. mga angel nga mga nakasala ba yun sa pagkuan ba. Nga human man to sila no. Human no in a form of a man man to sila no. Nagpakatao. Dala sila dito sa Tartarus sa karon pastor gakagot-kagot po turon sila dito pastor. Oh, judgmental dulo man na abis kaning Tartarus. Di yun sila kabuhi. Kag remember nga ang impyerno nasa tunga sa earth. Pero para sa nang abis bottomless pit naa sa ilalom sa earth asa man day na nga dili matungkad gahom na sang Ginoo. Pero yung ano pastor, yung mga namatay rong mga unbeliever pastor dili dito no. Dili. Impyerno jud nangamatay jud sila. Himuon og sulugoon mo pastor. Kaya ang point dito nga naminyo sa mga fallen angels sa Genesis chapter 6 tao man to sila naikalag impyerno jud. Og ang ilang mga anak pod simpre as human bisan pa half angel napoy kalag. So impyerno jud. Oh, kato sila no. Mo. Nagpa in a form of a man manggid sila, di ba? Oh, kag man jud kay na sila'y kanang murag crossbreed sa angel, fallen angel. Pero ako gato ko nga naputo sila kalag. Kay naanak man sila sa May babae. nabasa ako diyan pastor, may nabasa din ako diyan na si Kristo sa iyang si Kristo sa iyang kamatayon, di ba? 3 days and 3 nights. Sa iyang kamatayon, pagkamatay niya, miadto sa ilalom sa yuta. Tama. Mention siya about some Tartarus. Sa priso. Sa Mention sa hindi ko lang mabalikan ko lang. Sige Hindi. magbasa rin ko be nga. Kada giyon ako tapos sige ko paminaw. Pumunta siya doon sa ano. Tama na, arap. Kaya nga anak ko ba? Wala ginaga, say, ano ko tapos magsiko ganan ko. Manalang niya akong paminaw niya. Nakadungog ko si Kristo niya, adto si Pablo ba nang nag-ingon na ni adto sa Tartarus. Ingko sa Tartarus karon sa man to dito. Tama din imong giingong pastor nga. Ari, oh. Dito'y half human pero may soul sila. May soul pastor na. Half human pero may soul. Pero Ako may gato soul. ko. Oo, okay. Tapos siyempre pa-impyerno to sila. Okay, Kay- nangamatay man to, di ba? Naglutaw-lutaw na to sa tubig. Kay isa pod ngano nga na sila soul kay gianak man sila sang babae nga tao. Oh. So na soul. Siyempre namatay, naglutaw-lutaw. Ang kalag day ato, no? Oo eh. Kato lang lawas, pangkaog ribbon man to, niya mga kuhan. Nangamatay jud. Ngamatay gito. In Sila flesh. Ang soul di ay nila, no? Tama di. Pero tama na Tartarus. siyempre si Jesus Christ pagpatay sa iya niadto siya sa impyerno. 2 Peter 2:4. Mao siguro. Eh, basta. Alimbawa dre kung sa King James ta. For if God spared not the angels that sinned, katong sa Genesis chapter 6, but cast them down to hell. Kaning hell ani is Tartarus. But pagkatapos he delivered them into chain of darkness to be reserved unto judgment. So gahulat na ni sila wala na ni sila nag-operate as fallen angels kay naa sila sa Tartarus. Gahulatan na ni sila sa katapusan sa ginatawag nga sa ginatawag nga human history sa tuwa pa sa great white throne judgment tapos eternity gahulatan lang sila para mahukman sila Ano balik ang of fire. pinunta ni Christ doon, pastor? Kaning So, declaration niya ingon lang niya nga, wala na. perde na sila. Pwede na sila. Oo. Yun lang. Oh. Kay gina-prove man sa mga fallen angels nga 1/3 nga si Satanas mas magdaog siya. Makabawi pa. Makabawi siya o kung mas daog siya nga I will sit my throne above the stars of God batok sa Dios. Yun lang. Di, ayang Mao na nga ang 1/3 ni ana nagatuo sila nga si Satanas mao ang moral as God. Pero ang 2/3 nagatuo sila nga ang Dios mismo jud mao jud ang mga role as God. Mao lang pakigbatok din na. Ngano nga si Satanas ang turno wala pa sa lake of fire? Mao nang ginaprove nga ang Dios tinuod jud wala jud may mag-una sa iya o somewhat nga prasulti ni Satanas nga I will sit my throne above the stars of God. I will be like the most high God. Mao na.
Pero dako kay nga sala na sa Dios. Rebellion against God. Ang resulta, morning dagan. Tapos, ada na ito dahil niya. Ano? Laban lang, laban lang. Anong ilaban mo sa Ginoo? Tinuod Mao. ito. Anong gilaban mo dito? Oh, dili Sige sa, lang, sis. Laban lang. Laban. dili sila submissive sa Ginoo mo. Mao bitaw nga mo saysay ka, mo share ka og salvation. Dili sila mo accept. Ano man di ay ka gusto sa Ginoo o kundi ka gusto palangit or unsa ba nga mo strive gid ka sa imong kagalingon para mapalangit tapos di ka mutuo sa Dios. Mo nang ang lisod sa ginatawag nga submission tungod kay ang declaration sa Dios napsay na baya na gikan sa Genesis sa ginatawag nga Gentile age kag sa Israelites ngano nga naay mosaiklo unsang purpose niya na ngano ni tunga pa jud si Jesus Christ kung naay mosaiklo paguman tapos si Jesus Christ karon gin-reject nila sa Israelites. Patay pa manggugawin nga naa naman jud ay nay. Oh, Di ba no? ang kon ba ang huna-huna lang ba ngano nga maunang dagan sang history? Di ka ba mag-analyze niya na nga mutuo ka sa ginatawag nga sa vision sa grasya sa Dios? Wala man jud tay tanan, wala man tay ay ulay tanan, wala man jud tay ato ah. Grasya lang. Mo na nga by faith. Unsa ba imong i-deny or something nga kanang i-reject din na nga sa pagsulti nga by faith alone in Christ alone, believe on the Lord Jesus Christ and thou shall be saved. Tapos. Yung si Jacob pastor no. Titingnan ko kasi naagian ko po si Jacob na basahan ba. Di ba sa iyahang nga pain, sa iyahang nga kalisod pastor, parang isang araw lang yung nakikita ko na nag-anto siya. Sup ang mga pangyayari. Pero ang pagbasa nimo sa Bible pastor, it takes how many years yung pain niya? Oh, may between lines gina din na. Usay. Ang silent man Bible. Parang isang Ano? araw lang yung silent ang yung Bible. Titingnan ko. Oh, Titingnan ko ba parang ang hitabo sunod-sunod. sunod-sunod ba pero parang isang araw lang yun tapos pero nagbuka gid ba iyang baba no di ba naka-question man gud pod siya sa Ginoo pastor no pero nakabawi lang po siya no. Oo, kay gipili gud siya nga Israelite. Siya gud ang Israelite. Ang gihilinan sa pangalan nga Israelite naa sa iya. Siho? Hindi, sa kay Jacob. Jacob man imong gisulti. No, si Hub. Si Job. Dili. Si Hub. Okay, si Jacob, alam ko yun. Pero yung si Hub ba, during sa iyang nga pain, sa iyang mga kasakit, Oh. mga unsa sa iyang, di ba, gibasa man gud nako siya, mura man gud siya kanang mga, sa Bisaya pa, mura siya kanang mga, tula Story siya, lang, maraguan ba. Pero may mga question po to si Hub, no? Hub ba? Oo. Sa Ginoo, di ba? nag-question, no? Faithful man pud ko, pero ano nga ni man, pero sa iyang nakabalik man din siya, di ba? Oo. Pero parang hindi isang araw lang yung pain niya ba? Ay hindi, sacrifice yun siya. Hindi basta ang senaryo sa iyang pamilya nga mga hitabo Pero po. Hindi basta-basta. Ang mga conversation niya during sa iyang mga friends, parang isang araw lang. Isa ra ba to? Kaani niya, tatlo naman to sila pastor. Tatlo. Pero, murag ang istorya ba? Kung tanawon ni mo. I-sum up mo na lang nga pwede nga isang araw sa isa niya ka-friend or pila ka oras sa isa niya ka-friend. Pero ang point lang din na ang iyang sacrifice. Ang sacrifice nga mga hitabo tapos ang kwan ba ang ang climax ang iyang ginaistorya uun sa Dios sa pagkilala da sa Dios. Kay si Job na kwan na siya, prince na siya sa Arabo as I know, prinsipe sa Arabo, Saudi Arabia ana. Tapos kana sila sa Old Testament nagabase po na sa ilaha ang ilang kinabuhi sa pagtulunan. Sa to pa na doctrinalize po na siya sa mapagtulunan halin sa kaedan. No? Murag contemporary ba na sila ni Abraham, si Job, ana. So na siya ipagtulunan, ana din na. Unsa man pati sa pagtulunan kay Abraham, Basi believer gid siya pastor. believer siya. Believer gid Believer siya. Wala niya gidinay ang Pero bisan yung ni asawa niya, question. no, hindi siya namatay yung asawa niya, no? Parang hindi namatay yung asawa niya. Sang buhi pa si Job? Oo. Wala. Ang tanan sa iyang pamilya, asawa lang ang gibilin, gin-reserve sa iya. Sa purpose po nga sa tentasyon. Nga sulti siyang asawa. Magkuan ka na, kung baga pa, magpakamatay ka na, kanang
Tapos para mawala na imong sufferings, mga kasakit. Kay perti na biya pagantos ni Job. Pagkahuman. Tatay, anaon uwi ka nga. Tapos- Ay, in Jesus name, anaon ko nimo tayo. Pero kwan kanang Galingan mo. tapos i-reject mo ng imong Dios para di ka na magkasakit. Amo nang kwan ni sang asawa ni Job sa iya. Puro unsang tubag ni Job. Kanang kwan pa inang buang-buang kang asawa. Sa tanan kumbaga pa kung ako mabadbad sa tanan nga mabuang-buang ikaw jud ang buang jud. No, nga kwan sa imo ginasulti nga ipanghiwala kung ako ang Dios. Dili. Kay dili jud mo bitin, di jud mo hiwalay si Job sa iyang Dios. Kumbaga pa kay gipanganak man ko nga hublas. Gipanganak man ko nga wala. So wala na ang tanan. Unsa man ang yaman? Unsa man? Kanang mayong panglawas? Wala man ko ani, wala man ko sa ana. So kung kuha ko sa Dios, praise God. Ana ba? So wala. So ang tanan gitugyan ni Job sa kay gitugyan ni Job sa Dios ang tanan nga walang wala man jud siya sa tanan. Pero si Job mayaman. After niya to, nag times 2 o times 3 iyang yaman. Kaya ang tanan, kaya ang attitude niya, naadyo sa pagtulunan ni nga dapat dependent lang ka sa Dios. Pero sa tuwaron, unsa may dakong bili sa tuwa? Health? Unsa man? Okay, naago daw Wealth? naago daw ang wealth sa health. Oh yeah. Mas health. Mas wealth ang health. Oh. Unsa man ang priority? So sa tuwaron, ang priority is Bible, doctrine, period. Presne sa kwan. So ang tanan sa Ginoo na preserve na. Ang point lang dira nga dapat as we are predestined to be like Christ. Mo na pagtulunan. Pero sa una wa baya na. Igo lang matog simbahan, four corners. Kanta halos church boy ka na. Abot na ana man sa una. Gusto ko sa una pastor hot kaayo. Oh. Di ba bisan ako sa una? Basta na ka lang sa simbahan. Hot din, pero sa lingan ako hot kaayo. Ana lang. Pero karon na-realize kinanglan yun na ipagtulunan. Hot di kay pastor. Ana lang. Pili man ta mag-hot maron ta there. Basta na lang positive. Keep on learning lang. Sige, diri tuon. Lantog gianay ta sa pagtulunan. Sila og kuan nila kanang tinuod nga kuan. Kung open man ni diri. Oo. Wala man nag-close. Oo. Padayon lang, keep on. Kinsa good ninyo good kay na waiting ra man mi diri. kumbaga pa, kinsa man ay ang makabenepisyo. Katong positibo lang ang makabenepisyo ni ana. Waiting ra man mi diri. Oy. Mo nang hitabo. Bahay Ko. sa nina. Okay, let's pray. Sa imo lang Amahan, salamat kay Ginoo sa question and answer, mga comments Ginoo, mga sharings nga sa hatag Ginoo kaligunan, mga clarification Ginoo sa mga pagtulunan, makatag kaligunan as of God Holy Spirit teaches us, illumines us, enlighten us. Nga sa imong grasya sa imong pamagi, bisag Ginoo giving us nga espirituhan ng Ginoo mga pag-intindi. Gani sa imong grasya sa imong pamagi ginadangop tang pasalamatan nga sa imong ginasalig sa ngalan Jesus Christ. Amen.